Isipin mo, may bansang feeling immortal war machine yung akala mo ay may unli cheat code sa lakas at yaman. Pero pagkatapos ng ilang taong walang humpay na pagsulog ng pera, bakal at buhay ng tao, hindi pala pride ang unang naubos, kundi ang kanilang mga imbakan ng bala, mga kakarag-karag na sasakyan, pambansang budget, at pati na rin ang pasensya ng sarili nilang mga mamamayan. Sa usapang macroeconomics at galawang tao, isa itong classic na halimbawa ng pagpilit na magmukhang bida sa isang ilusyon ng kapangyarihan habang dahan-dahan ang kinakain ng sarili nilang pundasyon mula sa loob. Para sa ating mga Pinoy, ang kwentong ito ay hindi lang basta chismis mula sa maginaw na Europa. Isa itong malinaw na warning na may direktang tama sa ating bulsa at pang-araw-araw na survival. Kapag ang isang feeling superpower ay nag-inarte at pinatagal ang gyera, biglang nag-aastang ginto ang presyo ng langis sa mundo, nagiging mystery box ang supply ng pagkain at ang budget para sa depensa dito sa Asia ay kailangang banatin na parang garter na malapit ng maputol. Wasak ang mga supply chain kaya ayun, hello, inflation, naramdam natin hanggang sa pinakamaliit na palengke. Sa huli, ang mga bansang sakto lang at paangat pa lang gaya ng Pilipinas ang laging sumasalo sa kalat at kawalang kwenta ng buong mundo. Dahil mahilig tayong mag-import ng langis at pati na rin ng mga pangunahing ulam, bawat kibot sa world market ay diretso ang tama sa budget ng bawat pamilyang Pinoy. Ang taas ng pamasahe, kuryente at bilihin ay hindi dahil sa trip lang ng mga lokal, kundi dahil sa mga desisyong ginawa ng mga taong nasa kabilang dulo ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating magets ang modus ng isang ekonomiya ng digmaan at kung paano tayo ginagawang pambayad utang ng mundo. Hindi naman agad-agad natutumba ang isang dambuhalang bansa sa loob lang ng isang gabi. Sa mata ng macroeconomics, ang isang higanting ekonomiya ay bihirang mabasag na parang basong nahulog sa semento. Sa halip, ang pagbagsak nito ay parang slow burn. Dahan-dahang nagkakaroon ng malalalim na lamat mula sa pinaka-core ng kanilang estruktura. Hindi mo agad makikita ang mga lamat na yan sa labas, pero unti-unti na silang pinahihina ng bawat araw na lumilipas. Ang tibay ng isang institusyon ay hindi nasusukat sa unang araw ng gulo, kundi sa kung gaano sila katagal bago tuluyang maubusan ng yaman at mawalan ng matinong choice sa pamamahala. Nagsisimula ang drama sa pagkaubos ng mga lumang reserba na inipon pa noong panahon ni Kopong-Kopong. Pagkatapos, ang mga pabrika ay pinupuwersang mag-overtime ng malala para lang mapunuan ang mga butas na sila rin naman ang gumawa. Susunod na dyan ang paghigop ng pambansang budget papunta sa mga kanyon habang ang mga sibilyan ay iniiwang nganganga at kulang sa pondo. At sa dulo, ang mga ordinaryong tao ay magigising na lang na ang mga scripted na tagumpay na ipinagmamalaki sa TV ay hindi naman pwedeng pambayad sa nagtataasang resibo sa palengke. Ito ang yugto kung saan ang ilusyon ay tuluyan ng nasasampal ng katotohanan ng araw-araw na buhay. Ang main topic ng ating pagsusuri ay iikot sa isang napakalaking joke. Itong bansang to na feeling malakas sa labas, panay ang paputok ng missile at akala mo kung sinong siga sa kanilang kalaban. Pero ang totoo, ang pagpapanatili sa ganitong level ng pagangas ay pamahal ng pamahal kada araw. Habang tumatagal ang gulo, hindi na tanong kung kaya pa ba nilang lumaban, kundi gaano pa karaming bahagi ng kinabukasan nila ang kailangang isakripisyo para lang makapag-inarte ng isa pang taon. Ang bawat bala na pinaputok nila ngayon ay katumbas ng isang sinayang na pagkakataon para sana sa pag-unlad ng sarili nilang bansa. Pagdating sa usapang pera, simulan natin sa pagsilip sa mga baul ng armas nila na galing pa sa panahon ng kopong-kopong ng Soviet Union. Sa loob ng maraming taon, feeling bida sila dahil sa isang malaking advantage. Hindi nila kailangang magpawis para gumawa ng gamit mula sa simula. Hugot lang sila ng hugot ng mga kalawanging tangke, kanyon, at mga sasakyang pandigma mula sa bodega, konting ayos lang, at sabak na agad sa bakbakan. Itong diskarte nilang to ang nagbigay ng ilusyon na unli supply sila ng gamit, kaya nakakapag-anggas sila nang hindi agad nararamdam ang bigat sa kanilang mga pabrika.
Pero siyempre, itong advantage nila ay hindi naman balon ng langis na walang katapusan. Walang reserba ang hindi nauubos lalo na kung waldas ka sa paggamit. Sabi nga ng mga mabusising pagsusuri ng OSINT, mahigit kalahati na ng mga reserba nilang tangke at kanyon ang naging scrap metal na o wasak na sa labanan. Ibig sabihin, yung imbakan ng nakaraan ay patuloy nilang nilulustay para sa gyera ng kasalukuyan. Kapag tuluyan ng naubos ang mga antigong gamit na yan, mapipilitan silang harapin ang masakit na katotohanan ng paggawa ng mga bagong kagamitan mula sa scratch. Dito na tayo sa susunod na level. Kapag ubos na ang mga lumang gamit, ang gyera ay magiging isang malaking sakit sa ulo para sa kanilang industriya. Ang paggawa ng mga bagong kagamitan ay laging mas mahal, mas makupad ang proseso at kailangan ng napakaraming sangkap, modernong pyesa, matatalinong trabahador, makinarya, dekalidad na bakal, kuryente at maayos na sistema ng delivery. Hindi na ito basta-basta paglalabas ng mga lumang gamit sa bodega. Kailangan na nilang pilitin ang buong industriya nila na magtrabaho ng mabilis para lang makasabay sa bilis ng pagkasira ng mga gamit sa mismong harapan ng labanan. Kahit sabihin nating may kapasidad pa silang gumawa, ang problema ay yung sitwasyon kung saan sila nakalubog. Habang pilit silang gumagawa ng mga armas sa ilalim ng mabibigat na parusa o sanctions ng ibang bansa, ang gasto sa paggawa ay lalong tumataas ng bongga. Ang pag-score ng mga microchip at iba pang kritikal na pyesa ay nagiging mas mahirap at kailangang idaan sa mga patago at sobrang mahal na paraan. Ang bawat step sa produksyon ay may dagdag na patong na bayad na lalong nagpapahirap sa ekonomiya nila at lumalamon sa limitadong budget ng gobyerno na dapat sana ay para sa mas mahahalagang bagay. Ayon sa matinding analysis ng Modern War Institute pagdating daw ng taong 2025, itong bansang ito ay kering-keri nang gumawa ng mga 7 milyong bala ng artilerya, mortar, bala ng tangke at rocket. Hindi pa kasama dyan yung mga pasosyal na guided missiles. Sa dami ng bilang na yan, kitang-kita naman na hindi pa talaga sila nauubusan ng bala, di ba? Pero ang plot twist, pinapakita lang nito ang nakakalokong katotohanan. Nilamon na ng digmaan ng buong industriya nila at ginawa itong isang dambuhalang makinarya na walang ibang alam kundi ubusin ang lahat ng yaman ng bansa pagdating sa usapang ekonomiya at kung saan napupunta ang pera. Kapag pinilit mong gawing pagawaan ng bala ang mga pabrikang dapat ay para sa sibilyan, hindi naman agad maglalaho ang ekonomiya pero siguradong bungi-bungi at pilay-pilay na ito. Yung pondo, materyales at oras na dapat sana ay pang-upgrade ng mga ospital, kalsada, edukasyon, tech, pensyon ni lolo at lola at mga bagong imbensyon ayun, hinigop lahat para lang makagawa ng mga bala at tangke. Ito yung tinatawag sa economics na opportunity cost o sa madaling salita, yung mga bagay na sinayang mo para sa maling priority. Para mas gets nating mga Pinoy, itulad natin ito sa isang napakasimpleng sitwasyon. Isingin mo yung pamilyang panay ang benta ng gamit sa loob ng bahay para lang may pambayad sa utang at mga gastusin. Noong unang buwan, parang okay pa ang lahat dahil may pumapasok na pera. Noong sumunod na buwan, tiis ganda pa rin kahit wala ng ilang kagamitan. Pero darating ang araw na pati yung motor na pang-deliver o yung mismong makina sa negosyo ay kailangan na ring ibenta. Sa puntong yan, hindi na lang basta kawalan ng cash ang problema mo. Kapag naibenta mo na pati ang gamit mo sa paghahanap buhay, ang totoong problema ay ang pagkawala ng iyong kinabukasan at kakayahang bumangon pa. Ganyan na ganyan ang nangyayari sa isang war economy. Kapag ang mga investment para sa inobasyon, edukasyon at infrastruktura ay isinakripisyo para lang pondohan ng militar, nawawalan ng bansa ng kakayahang lumago at makipagsabayan sa mundo sa mga susunod na dekada. Yung growth na nakikita nila ngayon ay charot lang at nakabase sa pagwasak ng sarili nilang potensyal. Isang klasikong halimbawa ito ng pagsira sa pangmatagalang katatagan para lang sa panandaliang survival. Tuloy natin ang paghimay sa nakakalitong sitwasyon na ito. Pwedeng mag-flex ang bansa ng positibong paglago ng kanilang GDP dahil sa sobrang laking gastos sa sektor ng depensa.
Pero sa mata ng makroekonomiya, ito ay isang napakapanganib na klase ng pag-unlad. Kapag ang gobyerno ay nagbuhos ng sandamakmak na pera sa makinarya ng digmaan, mukhang maganda at positibo ang mga numero sa papel. Ang mga manggagawa sa mga pabrika ng armas ay patuloy na sumasahod at ang mga kontrata ng militar ay tuloy-tuloy na naipapatupad. Pero ang mga numerong ito ay nagtatago lang ng isang madilim na katotohanan na unti-unting pumapatay sa kalidad ng buhay. Ang pag-unlad na ito ay hindi yung tipo na magbibigay ng mas magandang buhay para sa mga ordinaryong mamamayan. Ito ay pag-unlad na nakabase sa pag-ubos at pagwasak. Imbes na gumawa ng mga produktong nagpapabuti sa pamumuhay gaya ng mga gamot, makabagong tech o sasakyan, ang ekonomiya ay busy sa paggawa ng mga bagay na ang tanging purpose ay sumabog at masira. Pwedeng magmukhang mainit ang takbo ng ekonomiya dahil sa pag-iniksyon ng pondo para sa giyera. Pero habang tumatagal, mas lalo lang itong magiging biktima ng kakulangan sa trabahador, matinding inflation at kawalan ng mga basic na pangangailangan ng mga sibilyan. Dahil ang daan-daang libong mga kalalakihang nasa tamang edad ay pinadala sa gitna ng bakbakan o kaya ay ginawang alipin sa mga pabrika ng armas, ang mga ordinaryong negosyo ay nagkakandarapan na ngayon kung saan kukuha ng trabahador. Para lang may pumasok, napipilitan silang magpasweldo ng malaki na siyempre ipapasa rin sa mga mamimili sa pamamagitan ng mas mahal na presyo ng bilihin at serbisyo. Isang napakagandang siklo ng inflasyong ito na mabilis na lumalamon sa kakarampot na ipon ng mga ordinaryong tao. Ang ekonomiya ay nakasabit na lang sa budget ng gobyerno. Isang napakarupok na sistema na siguradong guguho sa oras na itigil ng Estado ang kanilang walang kwentang paggastos. Matapos nating pagpiestahan ang bagsak na industriya, dako naman tayo sa usapin ng mga reserbang pinansyal, yung perang akala na marami ay hindi nauubos. Hindi lang kasi mga bala at kanyon ang unti-unting naglalaho, kundi pati na rin yung mga reserba sa budget na dapat sana ay pampaluwag sa ekonomiya. Ang mga reserbang ito ang nagsisilbing buffer o unan ng bansa para hindi masyadong masakit ang bagsak kapag may krisis. Pero kapag ang una na ito ay naging kasing nipis na ng tissue, asahan mong talsik ang bansa sa kahit anong problema o gulo na darating sa hinaharap. Ayon sa isang ulat mula sa Russia Matters, pati ang kanilang ministro ng ekonomiya na si Maxim Reshetnikov ay nagpahiwatig na ng isang nakakabahalang sitwasyon. Sabi niya, ang mga pambansang reserba ay largely depleted na o sa madaling salita, simot na at nagamit na ng husto sa walang saysay na bagay. Ang ganitong pag-amin mula sa isang mataas na opisyal ay isang bihirang senyales na ang kanilang financial system ay hingal kabayo na at hindi na kayang panindigan ang ganitong level ng paggastos habang buhay. Ang detalyeng ito ang malupit na resibo sa ating kwento. Ang giyera ay hindi lang pala mga tangke at artilerya ang nilalamon sa malalayong lugar. Kinakain din ito ang mismong pundasyon ng proteksyong pinansyal na sumusuporta sa buong ekonomiya. Kapag tuluyan nang nag-ghost ang mga reserbang ito, mapipilitan ng gobyerno na gumawa ng mga desisyong siguradong ikagagalit ng lahat. Magtaas ng buwis sa mga taong wala ng pera, mag-print ng sandamakmak na perang walang kwenta na lalong magpapalala sa inflation o kaya ay bawasan ang budget sa edukasyon at kalusugan. Mula rito, silipin naman natin ang buhay ng mga ordinaryong mamamayan na pilit na nagbubulag-bulagan. Ang isang giyerang walang katapusan ay laging may kasamang invisible tax na sa pilitang ipinapataw sa lahat. Hindi ito yung buwis na kinokolekta ng gobyerno ng direkta. Nararamdaman ito sa presyo ng bilihin na abot langit, sa mga trabaho at negosyong naglalaho, sa kaba na baka ang mga anak na lalaki ay biglang kaladkarin para maging sundalo, sa mga negosyong paralisado dahil walang tauhan, at sa mas mahigpit na pagbusal ng Estado sa katotohanan at kalayaan sa pagsalarita. Ang mga pangkaraniwang mamamayan ay napipilitan mamuhay sa isang mundong ang bawat aspeto ng lipunan ay hinihila patungo sa iisang layunin, ang manalo sa giyera kahit wala nang makain. Ang tindi ng mga isyong ito ay hindi na kayang pagtakpan ng kahit anong propaganda o mga good news na pilit na isinusubo ng mga kontroladong istasyon ng telebisyon. Dito natin ipasok ang isang napakahalagang konsepto sa behavioral economics,
ang pagbagsak ng suporta ng publiko ay hindi naman kailangang dumaan sa malalaking rally sa kalsada para maging sakit sa ulo ng gobyerno. Sa halip, dahan-dahan itong bumubulwak sa pamamagitan ng pananahimik, sadyang pag-iwas sa mga diskurso, matinding pagkapagod, ang patagong pagtanggi na isabak ang mga anak sa giyera at ang mga pabulong na reklamo tungkol sa presyo ng bilihin na tila abot langit na. Makikita rin ito sa dami ng mga taong gumagamit ng VPN para lang makasagap ng totoong balita mula sa labas ng bansa o sa simpleng pagkawala ng kanilang bilib sa mga pangako ng gobyerno na malapit na ang mabilis na tagumpay. Ito ay isang tahimik ngunit nakamamatay na pagkaagnas ng tiwala ng publiko sa bawat araw na lumilipas. Kapag wala na ang tiwala, ang kakayahan ng Estado na utuin ang lipunan para sa mga kinakailangang sakripisyo ay tuluyan ng lulubog. Para sa isang malinaw na resibo, gamitin natin ang imahe ng kanilang taunang Victory Day. Noong araw, ginagamit ng bansa ang dambuhalang parada na ito bilang isang grandiosong entablado upang ipagyabang sa buong mundo ang kanilang kunwari ay walang katapat na lakas militar. Ngunit sa mga nagdaang pagdiriwang, nakita natin ang isang malaking pagbabago. Napilitan ng kabisera na patayin ang mobile internet signal at magpatupad ng napakahigpit na seguridad dahil sa matinding praning sa mga drone attack mula sa kalaban. Ayon sa ulat ng Reuters, ang mismong parada ay kapansine-pansing pinaliit at binawasan ng mga kagamitan dahil sa tumataas na banta sa seguridad. Napakalakas ng imaheng ito. Isang dambuhalang superpower na nag-oorganisa ng isang makasaysayang pagdiriwang ng tagumpay, ngunit napipilitang patayin ang mga signal ng komunikasyon, bantayan ng husto ang kanilang sariling langit at bawasan ang pagpapakita ng kanilang mga kagamitang militar. Oo, ang kanilang kapangyarihan ay naroroon pa rin at delikado, ngunit ang pakiramdam at ilusyon na sila ay invulnerable o hindi pwedeng masaktan ay tuluyan nang nagkaroon ng malaking lamat. Ang takot ay nakarating na mismo sa puso ng kanilang kabisera, isang bagay na hindi nila inasahan noong nagsisimula pa lang silang mag-anggas. I-connect natin ang sitwasyong ito pabalik sa Pilipinas gamit ang isang kritikal na tanong. Kung ang isang dambuhalang giyera sa Europa ay maaaring magpuwersa sa isang makapangyarihang bansa na bilangin ang bawat drone, bawat lumang tangke at bawat sentimo ng kanilang reserba, ano ang mahalagang aral nito para sa atin lalo na sa usapin ng West Philippine Sea? Ang aral dito ay hindi nagsasabing ang mga malalaking bansa ay hindi na delikado. Sa katunayan, nananatili silang mapanganib at may kakayahang manakit. Ngunit pinapatunayan ito na kahit ang mga pinakaangas na bansa ay may hangganan na idinidikta ng kanilang sariling bulsa. Walang anumang military strategy, gaano man ito kagaling sa papel, ang makakatakas sa tatlong pangunahing katanungan ng macroeconomics. Sino ang magbabayad para dito? Ano ang gagamitin bilang pambayad? At hanggang kailan nila kayang magbayad bago tuluyang gumuho ang kanilang sariling sistema? Kapag ang isang bansa ay nagpaplano ng agresyon, madalas nilang nakakaligtaan ang pangmatagalang presyo ng pagpapanatili nito. Ang katotohanan ay, ang lakas ng militar ay nagtatapos kung saan nagtatapos ang kakayahan ng ekonomiya na pondohan ito. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtatanggol sa sariling soberanya ay labanan din ng tibay ng bulsa. Ipagpatuloy natin ang pagpapakalat ng bright idea na ang modernong giyera ay isa lang paligsahan kung sino ang mas mabilis gumawa at sino ang mas mabilis maubusan. Sige, sakop pa more ng teritoryo, banat pa ng drone ang kalaban, at hintayin ang mga allies na magpadala ng tulong depende kung kailan nila trip o kung kailan malapit na ang eleksyon nila. Pero sa totoo lang, ang magdidikta talaga ng ending dito ay kung gaano kalakas ang pabrika mo, gaano kalalim ang bulsa mo, gaano karaming tao ang handa mong isakripisyo, at kung gaano katigas ang mukha ng lipunan na tiisin ang hirap habang ang mga nasa taas ay chill lang. Kapag umabot na sa point na kailangan mo nang maglabas ng mga kagamitang pang-museum dahil sira-sira na ang bago, kumuha ng mga sundalong kailangang suhulan ng malaki, mamroblema sa pensyon, at gawing bilangguan ang sariling bansa para lang sumunod ang mga tao, huwag mo nang tawaging win.
ang bawat metrong nasasakop mo. Ang bawat hakbang nyo sa putikan ay katumbas ng paglustay sa kaba ng bayan na parang walang bukas. Pyrrhic victory ang tawag sa ganyang klaseng panalo, isang tagumpay na sobrang mahal ng resibo, na sa dulo mas mukha ka pang talo kaysa sa tinalo mo. Dagdagan pa natin ang drama sa ating pagsusuri. Isama natin ang usapang langis at enerhiya. Akala ng bansang ito invincible sila dahil sa kanilang energy shield kuno. Ang pagbebenta ng langis, gas at uling sa mundo ang naging sugar daddy nila para pondohan ang kanilang pambansang budget at ang kanilang mga laruang pandigma. Pero sa isang gerang walang katapusan, ang enerhiya ay hindi lang basta ATM. Nagiging higante rin itong target na masarap tirahin ng kalaban para mapilay ang buong sistema. Ang mga drone na tumatama sa mga oil refinery at power plant ay malinaw na ebidensya na ang giyera ay hindi na lang sa border, kundi nasa loob na mismo ng pitaka ng bansa. Sabi nga sa Reuters, pati ang mga refinery sa Kirishi ay hindi pinatawad at ginawang target practice. Ang pagkawasak ng mga ito ay patunay na wala ng safe space para sa mga industriyang nagpapatakbo ng ekonomiya at ang pangarap nilang kumita ng dolyar ay unti-unting pinapasabog ng mga makabagong teknolohiya ng digmaan. Para sa ating mga kababayan sa Pilipinas, dito na papasok ang koneksyon sa atin na dapat nating ikabit sa presyo ng krudo na binibili natin araw-araw dahil dakilang importer tayo ng enerhiya. Asahan nyo na ang bawat shock sa world market mula sa supply ng langis hanggang sa insurance ng mga barko ay mabilis pang dadaloy sa presyo ng gasolina kaysa sa chismis sa kapitbahay. Ang ending, mas mahal na kuryente, pamasahing pangmayaman at mga bilihing sa palengke na parang ginto na ang presyo. Dahil konektado ang lahat sa global market, yung nasusunog na imbakan ng langis sa kabilang panig ng mundo ay hindi lang basta aesthetic na video clip sa internet. Isa itong malaking problema na magpapamahal sa buhay mo. Ang mga taga Maynila, Cebu o Davao ay baka hindi man lang direktang kasali sa gulo, pero ramdam na ramdam ang epekto nito dahil sa pagliit ng halaga ng kanilang kinikita. Yan ang tunay na sampal ng makroekonomiya sa ating pang-araw-araw na buhay na kahit anong iwas mo ay talagang tatamaan ka. Dito natin itatanong ang pinaka-importanting tanong. Ito na ba ang huling kabanata o huiket para sa bansang ito? Ang sagot dito ay dapat matalas pero maingat. Hindi naman ito yung tipong guguho na sila agad bukas. Pero baka ito na ang huling kabanata ng isang malaking ilusyon, yung ilusyon na kaya nilang makipagbakbakan sa isang napakahaba at napakamahal na gera nang hindi winawasak ang sarili nilang lipunan, budget at mga tinatagong reserba. Ang mito ng pagiging unlimited ay tuluyan ng binasag ng realidad ng limitadong yaman. May kakayahan pa rin silang manira at ituloy ang gulo, pero ang presyo niyan ay patuloy na tumataas ng walang preno. Wala nang libreng tangke mula sa baol ng nakaraan at wala nang madaling pera mula sa mga reserbang hindi nagagalaw. Ang bawat panibagong araw ng gera ay isang araw kung saan mas malalim nilang ibinabaon ang kanilang ekonomiya sa utang at pagkabulok. Ang ilusyon ng isang makinang hindi napapagod ay napalitan na ng katotohanan ng isang sistemang humihingal at pilit na lang nagbabalanse para hindi tuluyang matumba. Para mas magets ang lala ng sitwasyon, isipin nyo na may 3 orasan na, sabay-sabay na nagka-countdown. Ang unang orasan ay ang kanilang imbakan ng armas. Habang tumatagal ang bakbakan, nauubos ang mga lumang gamit at ang paggawa ng bago ay mas mahal at mas mabagal pa sa pag-usad ng traffic. Ang ikalawang orasan ay ang pambansang budget. Habang pinapahaba ang gera, mas napipilitan ng gobyerno na pumili kung bibili ba ng baril o bibili ng pagkain para sa mga mamamayan, kung popondohan ba ang militar o ang kinabukasan ng bansa. Ang pagpili sa isa ay literal na pagpatay sa kabila. Ang ikatlong orasan ay ang sarili nilang lipunan. Kayang magtiis ng mga tao sa matinding krisis kung feeling nila matatapos din naman agad. Pero good luck sa pagtitiis ng forever sa isang madugong labanan na tila walang ending. Dito papasok ang huling kabalintunaan. Minsan ang isang gobyerno ay hindi humihina dahil talo sila sa mismong battlefield. Humihina sila dahil ang paraan ng kanilang pagkapanalo ay lumalamon ng sobrang yaman.
Parang bumili ka ng bagong bahay pero binenta mo naman ang sarili mong mga bato at pundasyon para lang may pambayad. Tatapos tayo sa pagbalik sa pananaw nating mga Pilipino. Mas maliit ang mundo kaysa sa inaakala nyo. Ang isang gera sa malalayong kapatagan ng Ukraine ay sapat na para baguhin ang presyo ng gasolina sa buong Southeast Asia, pilitin ng mga bansa na lakihan ang kanilang budget sa militar at guluhin ang supply ng pagkain sa buong mundo. Isa itong matapang na paalala sa mga bansang gaya ng Pilipinas na ang tunay na pambansang seguridad ay hindi lang nasusukat sa dami ng barkong pandigma o modernong missile. Nakaugat ito sa lalim ng ating reserbang pera, kasiguruhan sa kuryente at pagkain at tiwala ng taumbayan. Bilang pagtatapos, maaring hindi pa bukas ang mismong katapusan para sa bansang ito, pero ang kanilang modelo ng pakikipaggera na masyadong nakadepende sa pag-ubos ng mga lumang stock, pagbebenta ng langis, at sa pilit na pagpapatahimik sa mga tao ay papasok na sa pinakamapanganib na yugto nito. Hindi dahil gumuho na sila ng tuluyan, kundi dahil isinasangla na nila ang kanilang sariling kinabukasan para lang may pantukod sa kanilang kasalukuyan. At sa malupit na mundo ng macroeconomics, iyan ang pinakamahal at pinakamalinaw na senyales ng isang imperyong unti-unting hinihila pababa ng sarili nitong gera